At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro Nako. ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Eto nga mga kababayan ang naging pahayag nitong si Yusek Claire Castro na umani ng sari-saring komento at batikos sa iba't ibang grupo, lalong-lalo na po sa maraming mga guro dito sa ating mga kababayan. Marami po ang nasaktan sa naging pahayag na ito nitong si Yusek Claire Castro, mga kababayan. At In that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, yung pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? At panoorin po natin ang naging pahayag niya at naging tugon niya sa mga batikos na kanyang natanggap sa naging pahayag niya nga pong ito, mga kababayan. At dito ay tila hirap na hirap humingi ng paumanhin itong si Yusek Castro, mga kababayan. Grabe talaga. Parang sobrang hirap sabihin sa kanya nung salitang sorry. Lahat naman tayo nagkakamali, kaya maano bang humingi ka ng paumanhin kung hindi mo mang sinasadyang sabihin yon, o kung talagang ang intensyon mo ay hindi para makapanakit, pero ang naging dating dun sa mga sinabihan mo, particular na nga po dito ay dun sa mga guro, ay hindi maganda ang naging dating sa kanila, ay siguro marapat ay makatanggap naman sila ng sorry, o hindi sapat yung paliwanag lang dahil parang lalong madadagdagan pa yung kanilang galit na nararamdaman dyan sa naging pahayag mo na yan. Kaya eto, panoorin po natin ang kanyang naging sagot dito, mga kababayan. Na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po, dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo,
lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, Sino ba namang matinong teacher ang magtuturo ng maging walang modo sa estudyante? Sabi ka naman, Auntie Claire. gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari naganap sa Davao City kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Maraming nakapanood yan. Ano naman kinalaman ng teacher doon sa mga sinasabi ng estudyante? Sigurado ka ba na mayroong teacher doon ng mga panahon na sumisigaw yung mga estudyante? Saka kung yun talaga yung kanilang nararamdaman, ano ba magagawa mo? Hindi naman magaganyan yung mga yan kung wala silang nakikitang mali. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, Ano nalaman mo? Inuutos pa ng mga teacher na sumigaw yung mga estudyante? isa po itong video. Ano naman yan? Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay Grabe ha. pumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind
at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isang mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa. Talaga? Walang insulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang Pero naalala niyo ba mga kababayan yung namayapang vlogger na, kilalang vlogger na ng mga Marcos, yung Mima ba yun? Mima Alicia ba yun? Paano niyo ba yung kanyang mga content? Napanood niyo kung paano niya gawa ng kwento si BP Sara, kung ano-anong paninira ang sinabi niya na hindi mo talaga makakain ng mga salita. Halos lahat ng hindi magagandang salita sinabi na niya. Yung kanyang mga paratang na wala namang basihan, parang pinapalabas niya na totoo. Lumalabas na parang tinotolerate pa nitong mga to kasi pinuntahan pa nila eh. So, ibig sabihin ba noon alam nila yung mga opisyal ng gobyerno, yung mga matataas na opisyal ng gobyerno na pumunta pa mismo doon sa nakiramay, doon sa namayapa nga po na vlogger na yon. Hindi ba nila napanood yung mga naging content nun? Kung paano siya magsalita, kung paano yung paraan niya ng paggagawa ng content. Mas matindi yun. Talagang walang respeto doon. Wala kang makukuhang magagandang salita doon. Lahat talaga basura. Pero wala naman maririnig sa mga to na tinuligsa yun, yung mga paninalitang yun. Kasi nga, paninira yun laban kay BP Sara. Pero pag paninira laban sa kanila, marami silang sinasabi. ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So, siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers
na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yan na. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. Oh. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. Eh, nasa yung sorry. Parang sobrang taas naman ito si ni ganun ka ba kahirap abutin, Auntie Claire? Ganun na ba kahirap sa'yo sabihin yung salitang pasensya na? Sorry. So sa mga nagdaramdam, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin Yung sorry kasi ang iniintay. na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan Ito na ata yung taong hindi nagkakamali. No? Maaari nga sa tingin mo ay hindi ka nagkamali, na wala kang sinabing masama, na gusto mo lang ipaalala sa kanila, sa mga guro na sila yung may malaking papel para humubog sa mga kabataan. Pero hindi nga ganun yung naging dating dun sa ibang guro. Hindi ganun yung kanilang naging pagtanggap dun sa naging pahayag mo. Nasaktan nga, kaya nga maraming umangal maraming nasaktan. Eh bakit, maanong mag-sorry ka na lang? Yusek Claire, gano'n ba kahirap sa'yo na mag-sorry sa kanila? iniisip ko dahil
Maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang ng maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So walang sorry. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Ann Soberano. Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to Aray get ma. a reaction ng palasyo regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril no sa yan, mga yan. paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So, ano po yung reaksyon ng palasyo dito? At may natanggap na po ba ang palasyo na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan? Pansin nyo mga kababayan, nung naging DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte, kung matatandaan nyo, parang wala tayong naaalala ng mga ganyang mga pangyayari sa mga eskwelahan, mga karahasan na nangyayari na ganyan. Nung panahon na si VP Sara yung nung nakaupo bilang DepEd Secretary, dito natin ma-realize na yung kanyang confidential fund at intelligence funds ay talagang nagamit ng maayos dahil naiwasan o walang nangyari ng mga ganyan sa eskwelahan. Mga panahong yun, ngayon grabe. Halos sunod-sunod talaga yung mga pangyayari, mga pamamaril na talagang nakakatakot para sa mga anak natin na nag-aaral, na umaasa tayo na ligtas yung ating mga anak sa mga eskwelahan, pero may mga ganitong pangyayari tayong nasasaksihan sa mga panahon ngayon. Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa, at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts."
So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ano nangyari? Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Zamboanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan. Dito talaga natin makikita mga kababayan na mahalaga talaga yung intelligent funds ng DepEd. Kasi kung magagamit talaga yun, maiiwasan yung mga maaaring pinaplano ng mga bata na nalalaso ng kanilang mga kaisipan ng kung ano man, kung mga laro man yan o kung saan man, maiwasan na yung kanilang mga masasamang plano. Dahil hindi naman yan biglang gagawin na lang ng kung sino man na halimbawa maisip niya tapos bigla niyang gagawin. Siyempre meron yung mga ginagawang plano. Kaya kung sa umpisa pa lang, sa pagpaplano pa lang ay malalaman na kaagad ng intelligence ng DepEd o particular na nga po dyan lalo na sa mga school, maiiwasan yung mga ganyang pangyayari. Yung iba tutol na tutol, galit na galit sa intelligence fund saka confidential fund itong si BP Sara. Nakikita nyo ngayon kung ano nangyayari sa mga school. Lalo na kung may kailangan, dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa mga kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga karahasan na nangyayari ngayon sa ating mga eskwelahan, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.